Kapatid, good evening po. Kayo po ba ay excited for today? Amen. Salamat po sa inyong presence at salamat po sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng more blessing. Amen po ba? Sapagkat dinala po niya tayo sa lugar na ito. Hallelujah. Sige po, pasok na po tayong lahat. Ayan. So, mag-start na po tayo ng gawain ng Panginoon. And just before we start, let me give you some few reminders. As always, na ipaki-silent po natin ang ating mga phone for a while. Amen po ba? And also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga salita ng Diyos. And at the same time, don't forget to invest and invite. May dala po ba kayo ngayon na ina-invite? May na-invite ba kayo? So, magtiyaga na lang tayo sa isa't isa, ano? Yan. Pero sabihin sa katabi, next week magdala ka. Yan. So, it's a challenge for us para makapagdala po tayo. Amen po mga kapatid. And also, don't forget our online worship service. Dalawa pong service natin sa FB. Ito po ay every 8 in the morning ng Sunday and 6 p.m. every Wednesday. So, kung handa na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala, sige, upo ng maayos, sabay-sabay in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Hallelujah. Say it every day. Sapagat sa lahat po na nagdideklara nito, ay pinagpala na nga po ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, this will be a very hectic Wednesday. Yan. Kasi po, napakarami nating ginagawa sa trabaho, sa bahay, sa school, and yet we are here para makinig ng salita ng Diyos. Kaya palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili kasi nakarating po tayo dito ng payapa at ligtas of all the traffic, no? Of all the busyness, and yet we still have the time para bigyan ng Panginoon ng papurit pasasalamat. Amen po ba? Amen. So let's begin. Our topic is still under the series entitled, ano sabi? The most powerful and effective prayer God cannot refuse to answer. Part number 9, no? Napakalayo na natin. Presenting your reasons and winning your case before God. So, ngayon pong part 9 na tayo. Ang tanong ko lang ay, posible ba? Achievable ba? May mga prayer ba na kayang sagutin ng Diyos? Amen po ba? At may mga panalangin ba na hindi niya kayang tanggihan? Yes. Amen po ba? Kaya po kung hindi po natin natutunan ito, ang prayer mo ganun pa rin sa dati. Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi po rito, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be ano daw? Like wool." Yung wool po, yung puting-puti, no? Na kulay. So kahit mapula pang yung kasalanan, kapag nakipagkatwiranan ka kay Lord, ito po ay magiging maputi. Ang Hebrew word ng salitang let us reason together ay, ano po yon? Yakak. Sabihin nga ulit natin, yakak. Very good. It is to argue and decide together. So dalawa po kayo na dinidinig nyo, no, ang inyong mga rason sa Panginoon, kaya pinapakinggan po niya. May isa pong quote na nagsasabi, tingnan niyo po ito, communication is the, lifeblood of any relationship. Sabihin mo nga, lifeblood. Yan. Ng communication ay ang pakikipag-usap sa anumang relasyon. Communication is the lifeblood of any relationship. Dapat ba nag-uusap? Yes, sabi nga po ng Lord, diba? Yakak. Let us argue and decide together. Bakit? Para magkaroon ng linaw, ang mga misunderstanding, may mga gusot sa relationship, or we call that miscommunication. Tama po ba? So, hindi mo lang siya dinadaan sa pakiramdaman, dapat pinag-uusapan. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. So, ang tanong lang bakit pa kailangan mag-usap? Sinabi ng Diyos na, "Come, let us reason together." Bakit? Kasi po para malinawan. Sabi sa katabi, para malinawan. Yan. At para magkaroon din ng pagkakaayos. Tama ba? Kasi ito po ang dahilan kung bakit
yung dalawang magkaaway ay hindi po nakakapag-ayos kasi hindi nag-uusap, ayaw ng confrontation, at takot humarap sa isa't isa. Amen po ba? Di ba sa isang husgado may tinatawag na hearing? Narinig niyo na po yan? At sa hearing or pagdinig sa kaso, dito po dinidinig para magkaayos ang dalawang magkalaban. Can you hear amen? Amen. So communication is the lifeblood of any relationship. However, sabi nga dyan next, we argue not that God can be found wrong, but rather that God can be proven right. No? At sa husgado ng Diyos, sabi ng mga lawyers, may tinatawag sila na press till it hurts. Ang ibig sabihin po nito, pipigain ka talaga, sasagarin ka talaga, hanggang sa umamin ka, o kaya naman sila ay makalusot doon sa kanilang kaso na inilalaban. Hindi ka nila pagbibigyan at hindi ka mananalo, lalo pag nakita nila na wala kang alam sa batas. Can you hear amen? Kaya buti na lamang po, sabi ng Bible, next, Jesus is our great defense lawyer. Amen po ba? Si Jesus ang ating tagapagtanggol. He is our advocate. Sa ibang version, He is our priest, friend, no? Pari, no, na kaibigan o kaya ay tagapamagitan sa atin. Kasi noon, ang mga priest po ay tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Can you hear amen? So si Jesus po yon. At ngayon, meron na tayong tagapagtanggol. Ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. And ang example po nito, nung si Jesus ay nasa lupa, yung nag-abogado pa siya doon sa isang babae na nahuhuling nakikiapid. Naalala niyo po yung kwento? Amen? Siya po ay nagbigay ng libre na serbisyo bilang abogado. At mabigat po yung kaso ng babae kasi nahuli po siya sa pakikiapid, caught in the act. Pero naipanalo po ng pinakamagaling na lawyer. Ito po yung walang iba kundi si Jesus. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So, naipanalo niya ang kanyang kaso sa harap ng mga teachers of the law and the Pharisees. The Bible calls them the expert of the law. Kaya kung magagaling na sila, buti na lang ang magaling nating lawyer ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Alright. Sa husgado po ng tao, next po, lilitisin po ang makasalanan o akusado sa husgado ng tao. Pero sa husgado ng Diyos, ano po ang gagawin sa kanya? Lilitisin siya bilang anak ng Diyos or son. No? Ang laki ng pagkakaiba. Sa husgado ng tao, sinner ka. Pero pag naging anak ka na ng Diyos, you will be called son or anak. And we call it parental forgiveness. Sabihin nga natin, parental forgiveness. Yan. Ang ibig sabihin po nito, pakibalik yan, no? From court of the law to home. So, mula sa husgado, dadalhin kanya sa tahanan. And later on, may connection po ito sa topic natin, kaya ko po ito naipakita. So dito po, ang pinupokpok pag sa court of law, yung maso, di ba? Order in the court, tak, 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 ganyan. Pero sa bahay naman, iba na, pamalo na lang. At minsan pa nga, hindi naman nagagamit kasi nagkakaroon ng pagpapatawad ang ama. Can you hear amen? Amen. And most parents are not open to reason. Sabi ng ilan, ikaw ang mali kasi ikaw ang anak at ako ang tama kasi ako ang magulang. Tama po ba? Kaya nga sabi ng iba, hindi mo ba alam ang salita na ang ibig sabihin ng magulang? No? Ano bang ibig sabihin ng magulang? Yun na nga yun, di ba? So, sabi ng Panginoon, siya mismo, our Father, challenges us to present our case. Isaiah chapter 41, verse 21. Present your case, says the Lord. Set forth your argument, says Jacob's King. So, dito po, ang Diyos ang nag-aanyaya. Sabi ng Lord, present your case, says the Lord. So, our proposition is this. Next po, every Christian can present their reasons and win their case before God. No? Lahat tayo pwedeng mga tuwiran. At lahat po tayo pwedeng i-present ang ating mga
panukala sa Diyos, at kapag naipakita natin ito na credible naman ang ating mga rason, malaki ang chance na papakinggan tayo ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So, there are 7 ways to present our case before God, at natapos na po natin yung unang 3. Ano po yung number 1? Everybody? Build your reason based on God's Word. Salamat po sa isang nagbabasa. Pangalawa, build your reasons based on the integrity of God's name. At ang ikatlo, build your reasons based on God's character. Yun po yung natapos natin last time. So, sa pagkakataon pong ito, mananalangin ka gamit ang karakter o pag-uugali ng Diyos. Amen po ba? Hindi ang tao. Kasi pag sa tao tayo magbabase, pag ang tao nagsabi ng isang bagay, imposible na ito'y matupad. Tama ba? Kasi ang tao ay limitado. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, hindi siya magsisinungaling, kaya ito'y magtatagumpay. Can you hear amen? Amen. Ang isang tao po mahirap paniwalaan, lalo na kapag ang kanyang sinasabi ay imposible na mangyari. Tama po ba? Halimbawa, ngayong gabi, ang lahat ng umaten ay bibigyan ko ng tigi 1 milyon. Naniniwala ba kayo? Sabi ng, ay, salamat sa naniniwala. Pero sa totoo lang, ako walang dalang 1 milyon ngayon. No? Ang ibig sabihin lang, ang tao ay limitado sa kanyang mga sinasabi at ginagawa. Can you hear amen? Pero pag ang Diyos ang nangako, angkinin mo ito sapagkat ito'y mangyayari. Can you hear amen? Amen. Kagaya po ng turo sa Biblia na the virgin birth or yung incarnation of Christ, ang ating pong Diyos ay nagkatawang tao. Di ba? Napaka-imposible na isipin ng isang tao, paano na ang Diyos na nasa langit, makapangyarihan, bababa sa lupa, kagaya natin ng mga tao. Can you hear amen? Napakahirap nitong intindihin. Imposible, pero buti na lamang po ang Diyos, binigyan ito ng pagkakataon. Bakit? Sapagat kung hindi bumaba si Kristo, bilang tao, walang tutubos sa ating mga kasalanan. Can you hear amen? Amen po ba? Tingnan mo ang katabi mo ulit. Handa ka bang mamatay para dyan? O sa kabila naman? No? Parang bahala siya sa buhay niya. No? Pero ang Diyos ibang klase. Dahil po sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Can you hear amen? Kaya si Jesus, hindi lamang po siya tao, siya rin po ay Diyos na nagkatawang tao. Can you hear amen? Na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya kung magsasabi ang ilan na si Jesus ay tao, nagkakamali po sila. Hebrews chapter 1, verse 3, letter A. Sabi diyan, the Son, Jesus, reflects the glory of God and show exactly what God is like. Sa Tagalog, si Jesus, ang anak, ay ang eksaktong kamukha ng Diyos. Amen? Sabi sa ibang version, nandiyan sa baba, sa New American Standard Bible, and He, Jesus, is the radiance of His glory and the exact representation of His nature bilang Diyos. Sa New King James, who being the brightness of His glory, look at that, the express image of His person. Sabi nga po natin, express image. Yan, very good. Ano pong ibig sabihin nito? In Greek word, it means character. No, sabi nga natin, character. Yan. It means the figured stamp. Pag sinabing figured stamp, printed, engraved, or embossed po yan. Basta ang mahalaga, itinatak. Yun po yun. That is the exact copy. Ano pa? The exact expression or image of any person or thing, mark, likeness, kamukhang kamuka, precise reproduction in every respect. Ang ating example nung nakaraan, yung facsimile. No? It means the duplicate, the copy, or the replica. Ito po yung carbon copy na tinatawag. So literally, Jesus is the express image of God. Jesus is the exact representation of God's nature. Sa Tagalog, kamukhang kamuka. Sabi nga po natin, kamukhang kamuka. Yan. Ang ama at ang anak ay exact image ni Lord. Look at the picture. Ayan po, si God, nung in-stamp doon sa papel, ang lumabas po ay walang iba kundi si
Jesus. Amen? So, Jesus is God's character. Lahat ng detalye ng Ama, para makita mo ang Ama, sino ang dapat mong tignan? Si Jesus. Kasi nga, sabi nga po doon, Jesus is God's character, the figured stamp. At sabi ng John 10:30, sabi ni Jesus, I and the Father are one. No? Napakalinaw. Ang ako at ang Ama ay iisa. Kaya kapag nakikita nyo ako, si Jesus, nakikita nyo rin ang Ama sa langit. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen. So, tatandaan mo po lagi yon. Kasi pag wala si Kristo dito po sa lupa, hindi po natin makikita kung sino ang Diyos sa langit. Matthew chapter 3 verse 17. Sabi diyan, and a voice from heaven said, this is my son whom I am well pleased. So sino po yung tinutukoy dito na anak ng Diyos? Si Jesus, si Yesu Kristo. Kaya po, nung in-stamp ng Diyos ang kanyang nature bilang Diyos, sa tingin ng iba, parang malayo. Kasi Diyos nga siya, tao si Jesus. Pero habang lumalapit ka kay Jesus, mas nauunawaan mo, mas naiintindihan mo, at mas nararamdaman mo, nararanasan mo kung sino si Jesus. Can you hear, amen? Diba? Dati, nung nasa dati tayong pananampalataya, si Jesus, alam natin, nakapako lang sa krus eh. Ganun. Tapos papahiran mo, uuwi ka. Ganun lang. Pero ngayon, nung naging Christian ka, iba na ang pagkakilala mo kay Jesus. Siya ay ang iyong tagapagligtas, ang Panginoon, manggagamot, at best friend mo. Hindi ka iiwan kailanman. Can you hear, amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So, let's review the 4 things about God's character. Review lang po tayo. Ano po yung 4 na yon? Number 1, everybody, God is good to all. Number 2, God cares for us. Number 3, God answers prayer. And number 4, God never changes. At binigyan pa nga tayo ng lecture niya ni Sister Ruth nung Sunday, diba, no? So, alam na natin ang 4 na yan. Ano ang challenge natin nung nakaraan? Claim a good life because our God is good. Is God good? God is good? And all the time, God is good. No? I-claim mo lang palagi. Claim all the good things in life. Good wife, good husband, no? Good children, babait din yung mga yan. Amen po ba? Good car, good high-paying job, no? Good friends, good church workers, good pastor, sama mo na yan, and good people around you. Amen po ba? And you can just claim that because God is good. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. So ang ating number 4, next, number 4, ano po yan? Pakibasa po natin. Build your reasons based on the fact that you are God's children. Amen. Wait lang. So ang pang-4 po, i-present mo, ibase mo ang iyong mga rason sa katotohanan based on the fact that you are God's children. Naniniwala ka ba na anak ka ng Diyos? No? Sabi na iba, eto, anak ng Diyos? Di siguro. Amen po ba? Kasi malaking duda para sa mga tao na matawag kang anak ng Diyos. Pero sabi po rito, next, we Christians should know our rights and privileges as what? God's children. Una, dapat alam mo, anak ka ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po bang anak na kayo ng Diyos? Ngayon, dahil anak ka, meron kang dapat kaalaman sa iyong karapatan at sa iyong mga privileges. Amen po ba, mga kapatid? Na ikaw nga ay anak ng Diyos. Tingnan niyo yung picture na nandyan. Yung baby, ginawa na niyang unan. Ang alin? Yung Bible. Bakit? Para makabisado niya ang Biblia. Kasi ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nasaan? Nakasulat sa Biblia. Not unless na meron kayong masipag na pastor na laging nagtuturo sa inyo ng mga verses, nagsasabing, isulat mo yan. No? Kung wala namang ganon, talagang magugutom ka sa salita ng Diyos. Can you hear, amen?
At alam na alam natin, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang, literal na tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na pinapakinggan natin. Or else, wag na tayo mag-church kasi okay lang pala na tinapay na lang. Pero sabi ni Jesus, hindi ka mabubuhay dyan. Mabubuhay ka lamang kung nakikinig ka rin ng salita ng Diyos. Can I amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So you should know the rights and privileges. Amen po mga kapatid? Malaking bagay pag alam mo ang iyong karapatan. Alam mo bang iyong karapatan? Yan, sa ating mga Pilipino, meron tayong karapatan to travel. We have the rights to travel abroad. Amen po ba? Provided na wala kang hold departure order, kompleto ang iyong dokumento, at syempre, meron kang pera. Tama ba mga kapatid? Kung lahat yun ay okay, may karapatan ka na umalis ng bansa. Can you hear amen? Amen po ba? Ang issue ay ganito. Sa mga anak natin, ang alam lang ng mga anak is the rights, no, and privileges. Madalas yun ang alam nila. Kaso hindi nila alam yung responsibility. Amen po mga kapatid? Amen. Pag humingi ng baon, galit pa. No? Nagdadabog, akala mo may pinatago. Ano ba yan? 50 lang? Oh. Andiyan po ba yung mga kapatid? Kasi alam nila na hihingi sila ng baon. Pero pag pinagsaing mo yan, pinaghugas mo ng pinggan, abay, nagdadabog din. Bakit ako na lang palagi? Kasi ikaw lang naman lagi humihingi. Ikaw din, ikaw din naman ang gagawa. Nandiyan po yung mga kapatid. You should know your rights and privileges as well as your responsibility. That is why we need to educate ourselves. Are you with me mga kapatid? Tingnan niyo po ito. John chapter 1 verse 12, ang ating birth certificate. Yet, to all who receive Him, ano sabi? To those who believe in His name, He gave the, the right to become children of God. No? Sabi nga po natin, right. No? Ito po yung karapatan na ibinigay sa atin sa lahat ng tumanggap at naniniwala kay Jesus. Amen po ba? Amen. Kasi yung iba, naniniwala lang, pero hindi nila tinatanggap yung aral at turo ni Kristo. Amen po mga kapatid. Sabi diyan, ang mga naniwala at tumanggap kay Jesus, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun pala. Yun palang dahilan kung bakit ka naging anak ng Diyos. And if we're going to dig deeper on the word right, in Greek word, it means exousia. Sabi nga po natin, exousia. Very good. It means delegated influence. Pag sinabing delegated, given, ipinasa, ibinigay na impluensya. Ano yon? Ang Diyos ang nagbigay ng impluensya, kaya ang Diyos na makapangyarihan, binibigyan ka rin ng kapangyarihan. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya ikaw mismo, kung anak ka talaga ng Diyos, meron kang sakit karamdaman, may kapangyarihan ka na palayasin ang sakit at karamdaman kasi binigyan ka na ng karapatan bilang anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Ano pa ang sabi diyan? Authority and privileges. Power. Amen po ba? Sapagkat ang lahat ng anak ng Diyos ay binigyan ng karapatan na magkaroon ng maginhawa at magandang buhay. Can you hear amen? Ang problema, Pastor, bakit 10 years ago na ganito pa rin ang buhay namin? Ang tanong, talaga bang alam mo na anak ka ng Diyos? Amen po ba? Kasi ang Diyos may magandang plano sa lahat ng kanyang mga anak. Can you hear amen? Ang dapat lang, lakaran mo ang salita ng Diyos para mamutawi sa iyong spirito, sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan na ikaw nga ay super blessed, ikaw ay makaryo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, may karapatan ka. Sabi sa katabi, may karapatan. Ang bawat isa sa atin. Ang warning lamang po, huwag mong aabusuhin. Amen po ba? Ang iyong power, ang iyong authority, ang iyong privileges. Bakit? It will lead to, letter C, corruption. Sabihin mo nga, corruption. Yan. Paano nagkakaroon ng corruption? Kapag nasilip ng mga tao, may kakulangan. Saan? Sa gamot, sa pasilidad, sa vehicles, sa pampublikong ospital, sa mga sira-sirang kalsada. No? Kulang sa serbisyo, walang maayos at permanenteng trabaho, at walang maayos at sapat na sahod.
Amen po ba mga kapatid? So nakikita nila, parang saan napupunta ang aming mga ibinibigay. So there must be corruption. So abuse could happen to unbelievers, but it should not happen to the believers. Do you believe that? No? Sa mga hindi mananampalataya, hindi Christian, way of life na nila yan. Amen po mga kapatid. Abuso at corruption sa kanilang buhay, yan ang nangyayari. Pero sa mga anak ng Diyos, agree po ba kayo? Dapat wala ito sa atin. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya naman po, may mga ilang leaders ng church na minsan din naakusahan ng corruption dahil nga po sa misuse and abuse of power and authority. Tama po mga kapatid? Pero siyempre, ang tawag natin doon ay isolated cases. Sabi nga natin, isolated cases. Yan. For clarification po, hindi lahat ng leader ng church, hindi lahat ng pastor ay corrupt. Maliwanag po ba mga kapatid? Ang tawag po natin doon, isolated cases. Kung may nababalitaan man kayo na ganon ang ginagawa, yun ay kaso lang na para sa kanya lang. Can you hear amen? Amen po ba? Hindi po dapat lahatin. Sabi sa katabi, huwag mong lahatin. No? Kasi kagaya po ng example natin, yung mga men in uniform, no? Yung mga military, no? Hindi po lahat ay abusado. Tama ba mga kapatid? Kaya lang minsan may napapabalita, no? Ito lang, lately, meron pong isang PCG personnel na nagpaputok ng baril sa lamay dahil sa selos, no? Na-violate na niya kagad ang human rights ng mga tao sa Pilipinas. Ano ba yung human rights natin? To live peacefully, with dignity, and safe from abuse. So, na-violate niya na yon. Pero, ang tawag po ng kanilang hepe doon ay isolated cases lang. Can you hear amen? Hindi lahat ng militar, hindi lahat ng men in uniform ay abusado. Mas marami pa rin ang matitino, mas marami pa rin ang disiplinado, ganun din po sa ating church. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So wag mong lalahatin. Dapat makita mo lamang na merong mahuhusay, may mga matitino, at meron din namang iilan na nag-aabusado. Quote, sabi po ng quote dito, next, dapat alam mo, bakit? The devil cannot stop you in going to heaven, but he will do everything to stop the heaven, God's blessing from going to you. Amen po ba? Ngayon, pag anak ka ng Diyos, siguradong pupunta ka sa langit. Sino po bang mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Kahit ba nagkakasala kayo, pupunta pa rin kayo sa langit? Yes! Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Hindi mapipigilan ni Satanas yan. Pero may kaya siyang gawin. Habang nandito ka pa sa lupa, kaya niyang pigilin na dumating ang mga pagpapala na dapat para sa'yo na. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Paghihirapin niya ang buhay mo. At sasabihin niya, mahirap ka, hindi ka pupunta sa langit. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya dapat alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo na iniligtas ka ni Jesus at kailanman hindi ito nawawala. Shout amen. Amen po ba? Halimbawa nung batas na binigay ko dati, yung no return, no exchange. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Hindi nila pwedeng sabihin yon na, bawal mo nang isoli yan. Halimbawa, kung ang nabili mo ay balat na sapatos, na nung isinot mo ay pagkasikip-sikip, no? Hirap kang lumakad. Kaya ang tawag sa'yo, Kristiyanong piki. Kasi ang liliit na hakbang mo sa sobrang sakit. Hindi mo pwedeng isoli yon? Pwede. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Pero kung hindi mo alam yung policy na yon, ay talagang sa'yo, sige na, bibili na lang ako ng bago at hindi ka nga nakatipid. Can you hear amen? Amen po ba? Don't be ignorant on the word of God. Amen po ba? Or the devil will exploit you. Sasabihin ni Satanas na, okay lang sa'yo yan. Okay lang na maging mahirap ka. No. Kaya tuloy habang naghihirap ang buhay mo, ikaw naman todo kayod sa pagtatrabaho at wala ka ng panahon sa pagcha-church. Andiyan po ba yung mga kapatid? Samantalang pag inangkin mong hindi, mayaman ako, kontento ako sa binibigay ng Diyos. Ano man ang mangyari, hindi mo ipagpapalit ang Diyos at ang kanyang gawain. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ang hindi alam ng marami, si Satanas nagbabasa ng Bible. Tama po mga kapatid? Sa Matthew 4, di ba sabi pa nga niya, nasusulat. Nasusulat. Kita mo? Daig pa tayo. Minsan hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa devil.
Sabi ng devil, mamamatay ka na bukas. Maghihirap ang pamilya mo. Ang sasabihin mo na word of God? Meron ba? Jeremiah 29:11, Psalms 23 verse 1 hanggang verse 6. Hello? Hindi kami magugutom, Satanas. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Amen po ba? So dapat mag-ingat tayo sa kasinungalingan ni Satanas. At karamihan, ang lahat ng salita ng Diyos, pinipilipit, binabali ni Satanas para maniwala ka nga na hindi ka anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? So, you have to know your rights. Huwag magpapanggap na alam mo. Dapat alam mo talaga. Sabihin sa katabi, dapat alam mo talaga. Ang alin? Yung mga verses, mga word of God. Amen po mga kapatid? Look at this. Next. You cannot claim God's word if you are a fake child of God. Sabihin mo nga, fake. Yan. Pag peke, hindi totoong anak ng Diyos, wala kang maaangkin. Akala mo lang nag-church, nagpupuri, may dalang Bible. Akala mo lang anak. Peke pala. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Kasi sabi ng verse kanina, John 1:12, ang may karapatan lang ay sino? Yung mga tunay na anak ng Diyos, tumanggap, naniwala kay Kristo. You get me, mga kapatid? Amen. Kaya kahit sabi, Lord, ba't walang natutupad kahit isa? Check your status. Anak ka nga ba talaga ng Diyos? Can you hear amen? Tingnan nyo po yung example na to. Yung totoong pera, alam nyo po sa NBI, sa bangko, o sa mga tindahan, stores, gaya ng Mercury Drugs, no? Hindi nila inaaral yung mga peking pera. Ang inaaral nila ay ang ano? Yung totoong pera. Bakit? Sapagkat yung totoong pera, iisa lang yung itsura niyan. Pero yung peking pera, pabago-bago po ang kanyang itsura. At kahit ano pang itsura niyan, tingnan niyo po yung kasunod. Kahit ano pang itsura niyan, peke pa rin po yan. Can you hear amen? Ano yung totoo? Sinong dapat na nandun sa picture? Si Ninoy. Ano yung peke? Aba, naging family pa. Family picture. Alam na alam mo kagad, peke yan. Can I hear amen? Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen. So, ang demonyo po, ibibigay niya lagi sa iyo ang mga pekeng salita ng Diyos. Pero ang voice of truth, ang Biblia, ang salita ng Diyos will tell you a different story. Sasabihin ng Satanas, mamamatay ka na. Sasabihin niya, wala kang kinabukasan. Sasabihin niya na wala kang mararating. Pero ang sabi ng voice of truth, may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Yun ang panghawakan natin. Can I hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, dapat totoo ka lang na anak ng Diyos. Kasi hindi mo mapipeke ang Diyos. Amen po, mga kapatid? Kahit 10 taon ka nang umaattend dito, no? 20 years ka nang umaattend, kung wala ka talagang relasyon sa Diyos, baliwala po o yan. Kinari, amen. So siguraduhin natin. Ang 1 million question ay ito. Paano ba tayo magiging anak ng Diyos? How do we become child of God? Gusto niyo po bang malaman? Paano? Anong sagot natin? True spiritual adoption, no? Sa pamamagitan ng pagkupkop, pag-aampon spiritually. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Ang Diyos po ay may kaisa-isang anak, si Jesus po yun, pero marami din siyang mga anak. Ito po yun, tayo. We are the child of God by adoption. Maliwanag po yun, mga kapatid? Inampun tayo ng Diyos. Let's read this. Ephesians chapter 1, verse 5. Sabi diyan, He predestined us to adoption as sons through. Kanino? Jesus Christ to Himself. According to the kind intention of His will. No? Pag sinabing predestined, itinalaga na. Itinakda na ano? Ampunin ka, kupkupin ka ng Diyos na gawin niyang anak. Sa pamamagitan ni Jesus. Sabi sa New Century Version, nasa baba, because of His love, God has already decided to make His own children. God has already decided to make us His own children through Jesus Christ. That was what He wanted and what pleased Him.
Ito yung kanyang gusto at ayun ang kanyang ikinasisiya. Sa New Living Translation or NLT, His unchanging plan has always been to adopt us. Ampunin tayo. Saan? Into His own family by bringing Him to Himself through Jesus Christ. Tandaan niyo po ito take note lang. Yung pagkupkop, yung pag-aampon ng Diyos sa atin, predestined po yan. Hindi ka pa pinapanganak, hindi pa nililikha ang buong sanlibutan, pinlano na niya sa kanyang kaisipan na ikaw, pag ipinanganak ka, ikaw ay gagawin niyang anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? So yun ang pangako ng Diyos. Kaya sabi ng iba, lahat ba anak ng Diyos? Hindi. Amen po mga kapatid. Sino lang ang mga anak ng Diyos? Yung mga tumanggap. Amen po ba? At alam ba ng Diyos na sa panahon na ito ay tatanggap si Pastor Gani? Amen po mga kapatid? Nakita na ng Diyos yun. Way back kung 2011, no? Nang ako po ay talagang nag-full-time bilang pastor. Nakita na niya na ang Pastor Gani na ito ay magiging pastor dito sa Pampanga. Kaya naman kayo ay naririto at naglilingkod na rin sa Panginoon. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang Diyos sa buhay. So, nakita na ng Diyos, ang pinakapunto na lang, ikaw ba ay tutugon sa kanyang panawagan? Amen po ba? Kasi hindi ka naman niya pipilitin. Attend ka ng church, magbigay ka sa Lord, attend ka sa Bible study. Pagbibigyan ka niyan paminsan. Pero kapag hindi mo talaga mahal ang Diyos, mawawala rin yan. Can you hear amen? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. So, Jesus predestined us to become sons and daughters of God. Hallelujah. We become sons and daughters through baptism. Sabi nga po natin, baptism. Yan. Binautismoan tayo ng Diyos. No? And we are united in Christ, and the sonship by virtue ay na-transfer din po sa ating mga anak ng Diyos. Look at this. John chapter 3, verse 5 to 7. Sabi po rito, Jesus answered, I tell you the truth. Ano yung katotohanan na yon? No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Ano po yon? The Holy Spirit. Yung water baptism. Yung Holy Spirit, yung banal na Spirito. Verse 6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit, Holy Spirit, gives birth to Spirit. You should not be surprised at my saying, ano sabi ni Jesus? You must be born again. Dapat ipanganak ka muli. Oo, ipinanganak ka na in the flesh, pero ipapanganak ka pa muli para maging anak ka ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Nagkakaroon ka ng relasyon sa ating Ama sa langit. Kaya naman nakakatawag ka na ng Ama ko. Can you hear amen? Alam na alam ng Diyos yan. Natatanggap ka sa Kanya. Ang tanong lang ay sana wag mahuli ang lahat. Are you with me mga kapatid? Amen. Look at this. Romans chapter 8 verse 15 to 16. For you did not receive a spirit that makes you slave again to fear. Para matakot. Hindi po. But you received Spirit of sonship. Sa King James, adoption. And by Him we cry. Sumisigaw tayo ng Abba. Anong ibig sabihin ng Abba? Father. Amen po mga kapatid? Ang saya nun na kapag ang panalangin mo, Ama, ang tawag mo sa makapangyarihang Diyos, grabe ang relasyon mo sa Kanya. Are you with me mga kapatid? Amen. Kasi sinisigurado mo na ikaw nga ay anak ng Diyos. Look at 16. The Spirit, Holy Spirit Himself testifies. Sinasabi niya with our is born again spirit that we are God's children. Tatanungin ko kayo, pagka minsan hindi kayo nakaka-attend ng isang linggo, isang service, may nangungusap ba? Hoy, bibingo ka na. Nanay mo yon. Ito naman ang Holy Spirit, sasabihin niya, anak ka ng Diyos. Kahit na nagkasala ka, pumunta ka sa church kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Sige na, church ka na. Amen po ba mga kapatid? May nagsasabi pa sa yung ganon. Pag wala, hindi ka anak ng Diyos. Saan po ang sabi ng verse? Can you hear amen?
Kasi yung Holy Spirit mismo ang magdidikta sa'yo, it will testify to our spirit that we are God's children. Are you with me, mga kapatid? Uulit-ulit din ng banal na spirito sa'yo. Baka makalimot ka eh. Kasi di ba minsan pag, ayoko na mag-church kasi ang dami ko ng kasalanan, baka masunog ako. Ha? Sabi ng Holy Spirit, hindi ka masusunog. Mas masusunog ka pag hindi ka nag-church. Andiyan po mga kapatid? Amen. Are you a sons and daughters of God? Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Sabihin sa katabi, huwag kang makakalimot. Anak ka ng Diyos. Amen? Let's look at the sonship. Next, sonship, a pagiging anak. Number 1, Jesus Christ is son by birth of the Holy Spirit. Si Jesus po ang only begotten. Pag sinabi pa yung only begotten, monogenes. Only begotten, yung son means huios, no? Ibig sabihin po nito, siya ang kaisa-isa na anak ng Diyos. Pag sinabing kaisa-isa, may iba pa ba? Wala na. Kaya yung feature ni Jesus, nung tinanggap natin siya, nalipat din sa atin. Yung kanyang mga traits, yung kanyang DNA. Ikaw ay anak na ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya lahat same traits, yung nakikita ng Ama at nakikita niya sa atin in our born again spirit, parehas. Kaya banal ka na rin sa mata ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? In theology, we learn that the Father is God and the Son is absolutely God. Amen po ba? Kung ang Ama ay Diyos, ang anak din ay Diyos. Ito'y walang iba kundi si Jesus. Maliwanag po ba yun? God is the only begotten Son. Maliwanag po ba yan? Wala nang iba. Ay sabi ng iba, o wala na nga palang iba eh. Paano tayo naging anak ng Diyos? Next, number 2, man is son by adoption. Sabi nga natin, adoption. Yan. Ang Greek word po niyan ay huiothesia. It means adoption as sons of God, placing as a son. Adopted son by virtue of, regeneration. Bakit? Hindi ka naman ipinanganak literally, bilang anak ng Diyos, kagaya ni Jesus. Amen po ba? Pero ipinanganak tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya yung feature ni Jesus, nasa atin na rin. Are you with me, mga kapatid? Kung si Jesus ay tagalangit, ikaw din ay tagalangit. Amen po ba? Kung si Jesus ay anak ng Diyos, ikaw din ay anak ng Diyos. Kung Jesus ay banal, siya ay mayaman, ikaw ay banal at ikaw ay mayaman din. Walang sakit karamdaman si Jesus, kaya ikaw wala ka ring sakit karamdaman. Can you hear amen? Are you with me, mga kapatid? Amen. Because we are one in Christ. Kaya wag mong mamaliitin na kapag ikaw ay inampon. No? Yung iba po minamasama kapag sila po ay inampon. Bakit? Pag inampon ka, there are certain rights and privileges kapag ka ikaw ay kinukupkop ng isang pamilya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi yung iba pag nalaman, ampun ako. Ang iba nagtatampo, nagre-rebelde. Mali po. Dapat magpasalamat ka pa nga. Bakit? Kasi may nag-aruga, may umako sa'yo at binigyan ka ng maayos na buhay. Kaya ngayon, napakaganda mo at napakagwapo mo. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Are you with me? Amen. Or else, pag walang kumupkup sa'yo nung paslit ka pa lang, baka wala ka na rin ngayon. Nandiyan po pa kayo, mga kapatid? Amen. Now, let's talk about the adoption in Roman culture. Sa Roma po, kapag nag-a-adapt po sila, ang pinakamakapangyarihan ay walang iba kundi yung tatay. Ang tawag doon ay Roman Patria Potestas. Ibig sabihin po, kung anong sasabihin ng tatay, kung tatanggapin niya ba yung anak o hindi, nasa sa kanya po yun. Kapag may ipinanganak po na deformed na bata, as sinabi niya, ayoko yan. Pwede siyang ipatapon, pwede siyang patayin in their custom. Amen po mga kapatid. At dito po sa Roman culture, hindi po uso yung infant adoption. Na? Yung baby pa lang. Di ba sa atin sa Pilipinas, gusto mo yung baby pa para pag lumaki, kilalang kilala ako. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Sa Roman culture, mas gusto nila na ina-adopt yung mga malalaki na. Adult. Are you with me mga kapatid? Kaya ang makikita kagad nila ang batang ito matipuno, matalino, makisig, hindi sakitin. Amen po ba mga kapatid? So ganun po ang kanilang kultura. And also, sabi niya sa baba, adopted child cannot be what? Dishonored because of ilan daw?
7 witnesses. Anong punto nito? Hindi mo kayang patayin agad-agad yung 7 na yon para lang mapahindian na hindi mo inadapt yung bata na yon. Nandiyan po kayo mga kapatid? May witness na inadapt mo, inampun mo yung bata na yon. At ilan po yon? 7 witnesses. Now, if you're going to look back in Jesus' time, ganyan din po ang ginawa ng Diyos sa pag-aampun niya sa atin. Nandiyan po yung mga kapatid? May witness. Sabi sa katabi, may witness. Nung inampun ka ng Diyos, kaya hindi maitatanggi ng Diyos na ikaw nga ay anak na ng Diyos. Kaya nga po, di ba yung water baptism natin, public display. Dapat marami. Kung babasahin nyo po yung Acts chapter 2:41, doon po, ilan po ang naligtas sa isang araw lang? 3,000. Mantakin nyo, lahat yun inilubog sa tubig, 3,000. At lahat yun nakakita, kung nandun ka, na si Isagani Versosa ay inilubog, nakita ng 3,000 na tao na anak na siya ng Diyos. Andiyan po pa yung mga kapatid? So, hindi maitatanggi. Or else, lilipunin mo na yung 3,000 na yun, no? Para mapatanggihan lang. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Ano ang punto? Kapag anak ka na ng Diyos, hindi na ito binabawi ng Diyos. Hindi maitatanggi na anak ka na ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat kinupkup ka niya sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Unang Juan 3 verse 1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo nga, gayon nga, dahil dito ay hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Can you hear amen? So, gusto ang tawagin ng Diyos na anak ng Diyos. Masarap po ba yon? Na, Gani, anak ko. No? Ang galing sa langit, no? Napakagandang pakinggan. Are you with me mga kapatid? So, what are the benefits? Dito po tayo magtatapos. What are the benefits of being a child of God? Number 1, ito po. Number 1, we are heirs. Ano po yung Tagalog? Tagapag? Mana. Romans chapter 8 verse 17. Sulat nyo yan. Now, if you are children, anak ng Diyos, we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Sabi nga natin, tagapagmana. Kung wala kang mamanahin sa mga magulang mo dito sa lupa, sa langit, meron kang mamanahin sa Diyos. Amen po ba? Are you happy with that? Sige, palapakan natin ng Diyos. Woo! Thank you, Lord. May mamanahin kami sa langit. Are you with me? Amen. Next, number 2. Ano po yon? We are untouchable. Sa Tagalog, hindi ka makakanti. Amen po mga kapatid? Kaya yung mga sakitin, yung mga matatakutin sa demonyo, sabi ng Biblia, hindi ka makakanti. Are you with me mga kapatid? 1 John chapter 5 verse 18. Look at this. We know that those who are God's children do not continue to sin. The Son of God, Jesus, kept them safe, and the evil one cannot touch them. Hello? Word for word po yan Hindi ka makakanti ng demonyo. Kaya nga po dapat ang mga anak ng Diyos hindi takot sa demonyo. Can you hear amen? Hindi siya takot sa mga mambabarang, sa mga mangkukulam, sa mga aswang. Hindi po. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Sila pa dapat ang matakot kasi anak ka ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Now, let me give you an illustration. Ang mga Christian po, ang tinatawag na Christian ay little Christ. Maliit na mga Kristo. Kaya po, ang isang embassy, kagaya po nito, ang embassy ay representation ng maliit na bansa, like small or little US in the Saudi Arabia, just like that, nung ako po ay nasa Saudi. Anong ibig sabihin po nito? Pag ikaw ay nasa Saudi at merong embassy ang iyong bansa, pag nakapasok ka ron, hindi ka na magagalaw ng Saudi. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen? Ganon din po. Ang mga anak ng Diyos ay mga little Christ. Ikaw ay munting Kristo. Kaya kung ikaw ay kamukha ni Kristo, hindi ka makakanti ni Satanas. Can you hear amen? Hindi kanya kayang paghirapin, hindi niya kanyang bigyan ng sakit, karamdaman, at hindi niya kayang takutin ang iyong buhay. Sabi sa katabi, tandaan mo yan. Yan. Baka yung iba matatakutin Amen po mga kapatid?
Amen po ba? Higit sa lahat, ang ating Ama ay napakabuting Ama. Mabuti po bang Diyos? Amen. Matthew 7 verse 9 to 11. Malapit na po tayo. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong mga anak kapag siya humihingi ng tinapay? Anong sagot? Hindi po. 10. Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Hindi rin. Paribasa, parehong may kaliskis. 11. Kung kayo'y masasama, mga magulang natin sa lupa, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Amen po mga kapatid? Sabi mo, Lord, wala na kaming bigas. Lord, wala na kaming pera. Hindi ba kayo bibigyan ng Diyos? Look at the verse. Yung mga masasama nga na mga magulang sa lupa, nagbibigay ng mabuti, higit sa lahat, kaya kang bigyan ng Ama sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng iba, Pastor, sabi mo, mabuti ang Diyos. Ngayon, kahit anak na ako ng Diyos, sigurado kung anak ako ng Diyos, bakit may mga hirap, bakit nagkakasakit pa rin ako at hindi maganda ang aking buhay? Bakit po ba? Hello, naitanong nyo na po ba yun mga kapatid? Alam niyo po, isang kanta na isinulat po ni Bobby Mason na ang pamagat ay Trust His Heart. At ang ganito po ang sabi, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, you can trace His hand. Anong gagawin? Trust His heart. He alone is faithful and true. He alone know what is best for you. Amen po ba? Nakikita mo, pangit ang buhay, parang puro na lang kamalasan ang dumarating, hindi magagandang bagay. Pero brothers and sisters, may ginawa na ang Diyos at may ginagawa pa siya sa ating buhay. Just trust His heart. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Last two verse, Isaiah 64 verse 8. But Lord, you are, our Father. We are clay and you are the potter. Your hands made us all. No? Yung clay, yung putik, pwede ba niyang sabihin na, Diyos, gawin mo nga akong ganitong banga. Pwede bang sabihin ng clay yon? Hindi, di ba? Bahala yung potter. Bahala ang Diyos kung anong klaseng banga ang gagawin niya sa iyo. Just trust His heart. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Isa po sa natutunan ko dito po sa ating pag-aaral, kahit nung nasa Bible school ako, ay ito. God's will is what? God's best. Amen po mga kapatid? Basta kalooban ng Diyos, basta gusto ng Diyos na mangyayari at sigurado ito ay the best para sa lahat ng kanyang mga anak. Hinding-hindi mo pagsisisihan. Can you hear amen? So magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Now, kapag hindi mo nakuha yung prayer mo, huwag magtatampo sa Diyos. Minsan katabi, huwag magtatampo sa Diyos. Kasi pag nagtampo ka sa Diyos, parang nagtampo sa bigas. Tama ba? Ayaw mo sa Diyos, kanino ka mapupunta? Sa kabila. Dito ka na lang sa Diyos. Hello? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? At least tumatawag ka palagi sa Ama sa Langit. Amen po ba? Dalawa na lang. Next, approach, everybody, approach God on the fact that we are His children. Because if God is good to all, look at this, then He must be so good to His children. Tama ba mga kapatid? Kung mabait ka nga sa ibang bata napakain mo, binibigyan mo, dapat mas mabait ka sa mga anak mo. Can you hear amen? At yan ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Last verse, Psalms 37:25, isa sa paborito ko. Everybody, once I was young and now I am old, yet I have never seen the godly forsaken, nor their children begging for bread. Amen po ba? Hindi ka magugutom. Sabi sa katabi, hindi ka magugutom. Hindi mamamalimos ng tinapay ang mga anak mo. Yan ang sabi ng Panginoon. Basta sumusunod tayo sa utos at salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. May natutunan po ba kayo? Next po, to be continued na lang. And ang ating Macarius Challenge, everybody, know your rights and claim them as God's children. Isa pa po at malakas. Know your rights and
Claim them as God's children. Hallelujah. Dapat alam mo ang lahat ng mga utos ng Diyos, ang kanyang mga pangako. At pagkatapos, pag alam na alam mo yung mga verses, brothers and sisters, start claiming them one by one. Can you hear amen? Sige po, tayo lahat. Hallelujah. Ako po'y nagbabakasakali sa oras na ito na mayroong nagnanais na maging anak ng Diyos. At kung wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, kapatid, inaanyayahan kita sa maiksing panalangin na ito ng pagtanggap. This is your chance. Sabihin mo, Panginoong Yesus, pinupuri kita, sinasamba sa gabing ito. Panginoon, salamat po sapagkat dinala mo ako sa lugar na ito. Salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ama naming Diyos, salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa aking buhay, Kristiyano. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, everybody say, Amen. Ako na naman pong mananalangin. Panginoon, salamat po sapagkat sa oras na ito ay sinigurado mo na ang bawat isang naririto ay tunay na mga anak mo. Sapagkat isang paraan para kami maging anak mo ay kami tumanggap at maniwala sa iyong anak na si Jesus. Father, you made the salvation so simple, and yet, kung hindi namin ito kikilusan, hindi po kami magpapatuloy, hindi kami susunod sa iyong mga salita, ito po ay mababaliwala lang, Panginoon. So Lord, teach us every day. Make us wiser than yesterday. Teach us your word that we may live on your promises, na kailanman ang iyong mga pangako ay hindi po nababali at napapako. Panginoon, dalangin po namin ang bawat isang naririto ay tunay nga po na magkaroon ng mabungang relasyon sa iyo, lumago ang bawat isa at sila po yung magpatuloy na maglingkod sa iyong pangalan. Sapagkat kami po ay binigyan mo na ng karapatan na maging anak ng Diyos. And thank you for that. Sapagkat kami binigyan mo ng puwang sa langit. Kung kami man ay mamatay sa oras na ito, kami ay diretsyong pupunta sa tabi ng Ama sa langit at kami magpupurit, magpapasalamat sa lahat ng mabuting bagay na ginawa mo sa amin. Thank you so much for making us as well a co-heir with Christ, tagapagmana ng aming Panginoong Yesus. Kaya Lord, umaasa po kami na ang lahat ng mabubuti, magagandang bagay na pinangako mo sa iyong salita ay patuloy mong ipagkakaloob sa amin na iyong mga anak. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, malakas. Know your rights and claim them as God's children. To God be the glory. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. And are you blessed? Are you blessed? Super. Tayo po'y dumako sa ating pagbibigay sa Panginoon.